Nakitaan ng mga bitak ang dalawang proyekto sa Kamiling Tarlac, ang isa na pinakamahal sa buong bansa. Madali umunong ayusin ayon sa DPWH. Ang isa naman na may butas at litaw na bakal, kinukumpuni ng aming datnan. Nakatutok si Ian Cruz. May mga butas sa ilalim, litaw na bakal, at mabilis masira kapag tinatapakan. Ganito ang nakita naming kalagayan ng flood control project na ito sa Kamiling Tarlac nang puntahan namin kahapon. 2 taon lamang ang lumipas matapos ngang simulang gawin yung floodway dito sa lugar na ito. Pero makikita nga po natin, may mga uka na matapos yung malalakas na agos dahil nga sa sunod na mga bagyo. At ito, wala po tayong ka-effort dyan. Natatanggal po yung konkreto na sinemento nila rito. At ayon nga sa mga residente, nangangamba sila na baka kapag tumagal pa at napabayaan ito, baka tuluyang gumuho yung proyektong ito. Sabi ng ilang residente, malaking tulong naman daw ang proyekto dahil naibsan ang hanggang baywang o dibdib na baha na dati nilang nararanasan. Kaya kabado sila sakaling mapinsala ng tuluyan ng proyekto. Sa amin naman sir, gusto namin parating sa mahal na presidente na sana matignan naman itong islop dito sa barangay namin, dito sa Pindangan Sikan, Kamiling Tarlac. Para mapagtunan naman niya ng pansin ng pinagagawa ng mga kontraktor. Yun lang po, nais kong may parating sa ating mahal na presidente. Oo, dahil nangangamba kayo na baka saglit na lang magigiba na to. Ayun nga sir. Ang kontraktor ng Slope Protection Project na may halagang 94.5 million pesos, ang Flordes Construction. Patuloy naming hinihinga ng pahayag ang Flordes. Nang balikan namin kanina, nakita namin na nagsasagawa ng repair sa proyekto ang First District Engineering Office ng Tarlac para kumpunihin ang nakitang butas at bitak. Ipapacheck po natin sir para kita po natin yung mga concern po nila para maayos po natin. Sa Kamiling Tarlac din matatagpuan ang pinakamahal na flood control project sa bansa. Ito ang Kamiling Agno River Floodway Phase 3 na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Nakatulong din daw ito noong mga nakaraang malakas na pag-ulan dulot ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Napuna namin ang ilang bitak sa baba ng floodway. Sabi ng DPWH, maliit na bagay ang mga bitak. Nagka-crack daw talaga ang semento kapag mainit ang panahon. Madali lang daw itong ayusin. Ang Phase 4 ng proyekto halos pareho ang halaga sa Phase 3 at wala naman daw problema sa ngayon ayon sa mga opisyal ng barangay. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.